May mga gabing hinding-hindi mo malilimutan kahit pilitin mo. Para sa akin, iyon ang gabi ng kasal ng sarili kong anak. Ang gabi kung kailan, sa harap ng 200 bisita, sa harap ng aming mga kamag-anak at kaibigan, isinampal sa akin ang pinakamasakit na katotohanan. Ang pangalan ko ay Victoria at ito ang aking kwento. Nakatayo ako roon, suot ang terno na minana ko pa sa aking ina. Ang buong hardin ng aming asyenda ay puno ng puting bulaklak. Ang mga mesa ay may mga linen na ako mismo ang nagburda, gabi-gabi, sa mga oras na hindi ako makatulog. Bawat sulok ng selebrasyon na iyon, may piraso ng pagmamahal ko. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawalan ng halaga. Nakita ko ang paglapit ng aking anak na si Miguel. Mabilis ang mga hakbang niya palapit sa akin. Nakaigting ang kanyang panga. Kilala ko ang hitsurang iyon. Iyon ang parehong itsura niya noong bata pa siya at may nagawang kasalanan, pero ayaw umamin. Ngunit ngayon, hindi na siya bata. At ang kasalanan niya ay sa akin. "Umalis ka na, ma," sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. "Ayaw ka ng mapapangasawa ko dito." Ang mapapangasawa niya, si Isabel. Ang babaeng may matamis ng ngiti pero malamig na mga mata. Siya ang bumulong sa tenga ni Miguel. Siya ang nag-utos. Ang buong silid ay puno ng bulungan, tapos katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. Ang mga mata ng 200 tao, lahat nakatutok sa akin. Pakiramdam ko, hinuhubaran nila ako ng aking dangal. Ang hiya, ang tindi ng hiya, para akong sinasakal. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung sino ang nagsabi nito. Ang sarili kong anak, ang nag-iisang anak ko. Sa araw na dapat ay pinakamasaya para sa kanya, pinili niyang iparamdam sa akin na ako ay isang basura. Walang utang na loob. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang naglalakad ako palabas. Walang luhang pumatak, hindi pa. Dahil ang sakit na iyon ay mas malalim pa kaysa sa kayang ilabas ng mga luha. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawang si Roberto, kaming dalawa na lang ni Miguel ang magkasama. Kaming dalawa ang nagtaguyod sa aming asyenda. Sa bawat butil ng asukal na inaani sa aming lupain, may pawis at sakripisyo ko. Ako ang nag-aruga sa kanya, nagpalaki at sinigurong makuha niya ang lahat. Nang sinabi niyang magpapakasal na siya, ako ang pinakamasaya. Hindi ako nagdalawang isip. "Anak, huwag mong alalahanin ang gastos," sabi ko. Sagot ko ang kalahati, kalahati, kalahati ng lahat. Mula sa pagkain, sa banda, hanggang sa mga bulaklak na nakapalibot sa kanila. Ginawa ko ang lahat para maging perpekto ang araw na iyon. Para sa kanya, para sa kanila. Pero para sa kanila, para kay Isabel, ano nga ba ako? Isa lamang akong matandang babae na nakasuot ng damit na masyadong agaw pansin. Isang hadlang sa perpektong larawan na gusto nilang ipakita. Ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagod, binaliwala. Para lang akong isang kasambahay na matapos maglinis ay kailangan ng umalis dahil darating na ang mga importanteng bisita. Pero ako dapat ang isa sa pinaka-importanteng tao roon. Ako ang ina. Pero sa gabing iyon, ipinaramdam nilang wala akong kwenta, walang pakialam. Tinalikuran nila ako na parang hindi nila ako kilala. Habang papalabas ako ng bulwagan, dala lang ang aking pitaka. Habang nararamdaman ko ang mga matang nakasunod sa aking likuran, may isang bagay silang hindi alam, isang bagay na hindi nila nakikita. Nakasabit sa aking leeg, sa ilalim ng aking damit, ang isang kumpol ng mga susi. Hindi lang ito ordinaryong mga susi. Ito ang mga susi ng aming tahanan, ng aming asyenda, ng lahat ng naiwan sa amin ng aking yumaong asawa. Ito ang simbolo ng aming pamana. At ang mga susing iyon, matagal nang gusto ni Miguel na makuha. Matagal nang hinihiling ni Isabel. Akala nila, sa pagpapalaya sa akin, mapapasakamay na nila ang lahat. Akala nila, ako ay isang reyna na natanggalan ng korona. Nagkakamali sila. Dahil bago pumanaw ang aking asawang si Roberto, may iniwan siyang isang lihim.
isang trump card na para lamang sa akin. Isang testamento na nagsasabing habang ako ay nabubuhay at nasa tamang pag-iisip, ako at ako lamang ang may karapatang magpasya sa kapalaran ng lupaing iyon. Hindi nila alam iyon. Ang matandang babae na pinalayas nila, ang lolang itinakwil nila na parang isang basahan, ay hindi isang kawal na talunan. Hindi. Ako ang may hawak ng lahat ng baraha. At sa gabing iyon, habang nagmamaneho ako pauwi sa katahimikan, napagtanto ko, ang laro ay ngayon palang magsisimula. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang maging isang multo na lang ako sa kanilang perpektong buhay. Gusto nilang angkinin ang lahat ng pinaghirapan ng aming mga ninuno at gawin itong isang negosyo na walang kaluluwa. Pero hindi ako mananahimik, hindi ako magpapatalo. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa isang damit o sa isang kasal. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang tapakan sa harap ng lahat. At ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Isang leksyon tungkol sa respeto, tungkol sa utang na loob, at tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. Isang leksyon na maikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo, kung paanong ang isang inang kanilang minaliit ay ang siyang nagturo sa kanila ng lahat. Babawiin ko hindi lang ang aking respeto, babawiin ko ang aking anak mula sa kuko ng kasakiman. Poprotektahan ko ang pamana ng aking asawa. Marahil sa inyong nakikinig ngayon, may mga kwentong katulad ng sa akin. Naranasan niyo na po bang maramdamang tila isang dayuhan sa sarili niyong pamamahay? O ang sakit ng pagbabaliwala ng isang minamahal? Kung ang kwentong ito ay sumasalamin sa inyong puso, paki-like at share po ng video na ito. Baka sakaling may isang ina o isang ama na makakapanood nito at makahanap ng lakas. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo po ako. Gusto kong malaman, saan po kayo nanonood ngayon? Ibahagi niyo po ang inyong mga kwento. Dahil sa mga panahong tulad nito, ang pakikinig sa isa't isa ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Salamat po at ngayon, hayaan ninyong ituloy ko ang aking laban. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing iyon, ang katahimikan sa loob ng aming bahay ay parang isang mabigat na kumot. Bawat sulok ng aming tahanan na dati puno ng masasayang alaala ay tila naging isang malungkot na museo. Ang bawat pag-ikot ng lumang orasan sa dingding ay parang isang paalala na ang oras ay lumilipas at may mga bagay na hindi na maibabalik pa. Umupo ako sa aming kusina sa parehong silyang inuupuan ko tuwing umaga. Nagtimpla ako ng 2 tasa ng kape, isang itim na barako para sa akin, at isang may gatas na paborito ni Miguel. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Siguro dahil sa loob ng 15 taon, iyon ang aking nakasanayan. Siguro umaasa pa rin ang isang bahagi ng puso ko na bigla na lang siyang papasok sa pinto, uupo sa aking harapan at sasabihing, "Ma, kape tayo." Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. At ang pangalawang tasa ng kape ay dahan-dahang lumamig sa ibabaw ng mesa. Tanghali na nang tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Miguel. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng aking puso. May isang munting pag-asa na sumibol sa aking dibdib. Siguro natauhan na siya. Siguro hihingi siya ng tawad. Siguro sasabihin niyang nagsisisi siya. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag, huminga ako ng malalim at sinubukang patatagin ang aking boses. "Anak?" Isang sandali ng katahimikan. Tapos nagsalita siya. Pero ang boses na narinig ko ay hindi boses ng isang nagsisising anak. Iyon ay boses ng isang estranghero. Malamig. Malayo. "Ma," sabi niya, walang emosyon. "Kailangan ko ang mga susi ng asyenda." Ang mga susi. Hindi, "Ma, kumusta ka na?" Hindi, "Ma, patawarin mo ako." Kundi, kailangan ko ang mga susi. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa aking likuran. Narinig ko sa kabilang linya ang isang pamilyar na boses ng babae. Bumubulong. Si Isabel. Siya ang nagdidikta at ang anak ko ay parang isang papet na sumusunod lamang. "Para saan, Miguel?" tanong ko.
Pilit pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Gusto naming magkaroon ng ilang pagbabago, sabi niya, na halatang inuulit lang ang sinasabi ng iba. Mag-aayos kami. Modernisasyon. Modernisasyon. Iyon ang paboritong salita ni Isabel. At sa isang iglap, ang alaala ng aking yumaong asawa, si Roberto, ay biglang nagbalik sa aking isipan. Ang huling gabi niya sa mundong ito, nakahiga siya sa aming kama, mahina na ang katawan pero malinaw pa ang isipan. Hinawakan niya ang aking kamay at sa kabilang kamay niya ay ang kumpol ng mga susi na iyon. Ang mga susi na minana pa niya sa kanyang ama at minana naman ng kanyang ama sa sarili nitong ama. Victoria, bulong niya sa akin habang inilalagay ang malamig na bakal sa aking palad. Ang mga susing ito ay hindi lang mga pambukas ng pinto. Ito ang kaluluwa ng ating pamilya. Ito ang puso ng ating lupa. Ingatan mo ito. Tumingin siya sa aking mga mata at may nakita akong takot doon. Pangako mo sa akin, mahal, poprotektahan mo ito? Poprotektahan mo ang ating pamana? Kahit kanino? Kahit pa sa sarili nating anak. Noon, hindi ko maintindihan ang huling sinabi niya. Bakit ko poprotektahan ang aming pamana mula kay Miguel? Ang anak na pinalaki naming mahalin ang lupaing ito? Ang anak na nangakong dito rin palalakihin ang kanyang mga magiging anak? Ngayon, habang kausap ko ang estrangherong ito sa telepono, nauunawaan ko na ang lahat. Naalala ko si Miguel noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, ilang araw matapos naming ilibing ang kanyang ama. Nakita ko siyang buhat-buhat ang mabibigat na gamit, sinusubukang ayusin ang isang sirang bakod. Ako na ang bahala dito, ma, sabi niya. Kahit mas malaki pa sa kanya ang mga martilyo. Ako na ang lalaki sa bahay na ito ngayon. Siya ang naging lakas ko sa mga panahong iyon. Siya ang naging kasama ko sa pagpapatakbo ng asyenda. Sabay kaming natuto, sabay kaming umiyak, sabay kaming nangako na hindi namin pababayaan ang lahat ng iniwan ni Roberto. Naalala ko noong umuwi siya mula sa Maynila pagkatapos ng kolehiyo. Maraming alok na trabaho para sa kanya sa syudad, pero pinili niyang bumalik. Dito ang lugar ko, ma, sabi niya habang nakaupo kami sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga tubo. Kasama mo, dito sa ating lupa. Ang lahat ng mga alaalang iyon ay tila isang panaginip na lang ngayon. Isang magandang panaginip na biglang binangungot. Ang Miguel na kausap ko ngayon ay hindi ang Miguel na pinalaki ko. Ang boses niya ay boses ni Isabel. Ang mga salita niya ay salita ni Isabel. Ang mga pangarap niya ay pangarap na ni Isabel. Hindi, sagot ko sa telepono. Isang salita lang. Ngunit sa isang salitang iyon, ibinuhos ko ang lahat ng natitira kong lakas. Anong hindi? Tanong niya, may bahid ng inis sa kanyang boses. Hindi ko ibibigay ang mga susi, Miguel. Narinig ko ang galit na bulong ni Isabel sa kabilang linya. Tapos ang boses ni Miguel ay biglang tumigas. Pero karapatan ko rin iyan, ma. Kalahati ng ari-ariang iyan ay pamana sa akin ni Papa. Iniwan sa iyo ng iyong ama ang kalahati ng pag-aari? Oo, mahinahon kong sagot. Pero sa akin niya ipinagkatiwala ang pangangalaga nito. Sa akin niya ibinigay ang mga susi. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Tapos, ibinaba niya ang telepono. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nagalit. Ibinaba lang niya, na para bang ako ay isang problemang ayaw na niyang kausapin. Hawak ko pa rin ang telepono sa aking tainga. Pinakikinggan ng wala. At sa sandaling iyon, alam ko na. Ito na ang simula. Ito na ang simula ng isang laban na hindi ko kailanman inakalang mangyayari. Isang laban para sa kaluluwa ng aking pamilya. Isang laban sa sarili kong anak. At habang nakatingin ako sa malamig na tasa ng kape na para sana sa kanya, alam kong sa laban na ito, nag-iisa lang ako. 3 linggo. 3 linggo ng nakabibinging katahimikan ang lumipas. Sa bawat araw na nagdaraan, ang bahay ay tila lalong lumalaki at ako na may lalong lumiliit. Ang bawat ugong ng sasakyan sa malayo ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Nagbabaka sakaling iyon na ang truck ni Miguel. Ngunit walang Miguel na dumating.
Sa loob ng 3 linggong iyon, nag-isip ako. Pinag-awayan ng puso at isip ko. Sabi ng isip ko, "Huwag kang susuko, Victoria. Tama ang ginagawa mo." Pero sabi ng puso ko, na puso ng isang ina, "Hindi mo kayang mawala ang iyong anak. Gumawa ka ng paraan." At sa huli, ang puso ng isang ina ang laging nananalo. Kinuha ko ang telepono at kahit nanginginig ang aking mga kamay, tinawagan ko siya. Lumunok ako ng sarili kong pride. Isang bagay na napakahirap gawin. Sumagot siya. Ang boses niya ay malamig pa rin. "Miguel," sabi ko, pilit pinapasigla ang aking boses. "Anak, pwede ba tayong mag-usap?" Katahimikan. Narinig ko na naman ang mga bulong ni Isabel sa likuran. Siguro tinatanong niya kung sino ang tumatawag. Siguro sinasabi niyang, "Huwag akong pansinin. Gusto kong magluto ng hapunan para sa inyo," patuloy ko. "Para sa iyo at para kay Isabel. Gusto kong subukang ayusin ito." Isang mahabang paghinto. Tapos narinig ko siyang sumagot, tila nag-aalinlangan. "Sige po, ma. Ang puso ko ay bahagyang gumaan. May pag-asa pa." Kinabukasan, ginugol ko ang buong araw sa paghahanda. Nagluto ako ng kanyang paboritong kare-kare, gamit ang resipe na minana ko pa sa aking lola. Gumawa ako ng leche flan, na alam kong paborito rin niya. Inayos ko ang aming hapagkainan gamit ang pinakamaganda naming kubyertos at ang mantel na bordado pa ng aking ina. Sinindihan ko ang mga kandila. Gusto kong iparamdam sa kanila na espesyal ang gabing ito, na handa akong kalimutan ang lahat. Dumating sila ng 7:00. Nang makita ko ang truck ni Miguel na pumarada sa harap ng bahay, ang puso ko ay kumabog na parang sa isang bata na nag-aabang sa kanyang ama. Nakakahiya, naisip ko. Ngunit hindi ko mapigilan. Lumabas ako para salubungin sila. Naunang bumaba si Miguel. Gwapo siya sa suot niyang puting polo. Ngunit ang kanyang mga mata, tila pagod. Hinalikan niya ako sa pisngi. Isang mabilis at pilit na halik. Sunod na bumaba si Isabel. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida, mataas ang takong at perpekto ang ayos. May dala siyang designer na bag sa isang braso at ang kanyang telepono naman sa kabila. "Good evening po, Tita Victoria," sabi niya na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Isabel, mabutit nakarating kayo." "Tuloy kayo," sabi ko. Pumasok sila sa loob. Inilibot ni Isabel ang kanyang mga mata sa aming sala na may parehong ekspresyon na nakita ko na noon. Isang tingin ng pagsusuri na para bang kinakalkula niya ang halaga ng bawat muebles, bawat painting, bawat piraso ng aming kasaysayan. "How quaint," sabi niya sa wakas. Kakaiba. Iyon ang salitang ginamit niya. Na para bang ang aming tahanan ay isang bagay na nakikita lang sa isang museo. Habang naghahain ako sa kusina, naririnig ko silang nag-uusap ng pabulong. Mga tawang pilit, mga nakakailang na katahimikan. Nang bumalik ako dala ang pitsel ng iced tea, nakita ko si Isabel na kinukuhanan ng litrato ang aming sala gamit ang kanyang telepono. "Nagugustuhan mo ba ang ayos ng bahay?" Tanong ko, sinusubukang maging palakaibigan. "Ay, opo. Opo, it's very authentic," sabi niya. "Kinukuhanan ko lang po para isend sa pinsan ko. Mahilig po kasi siya sa mga vintage style." Vintage. Na para bang ang buhay ko ay isang uso lang sa Pinterest. Naupo kami para kumain. Si Miguel sa kanyang dating pwesto sa aking kanan. Si Isabel sa kanyang tapat. Tahimik ang hapunan maliban sa tunog ng mga kubyertos. Tinikman ni Miguel ang kare-kare. Pumikit siya sandali. "Naku, ma, wala pa ring tatalo sa luto niyo." Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaang linggo, may naramdaman akong normal. Si Isabel naman ay kumuha ng isang maliit na subo. Dahan-dahan siyang ngumuya. Tapos, ibinaba niya ang kanyang tinidor. "Masarap po. Pero, medyo marami po kasing sahog. Bawal po kasi sa akin ang masyadong malasa." Isang kasinungalingan. Alam kong isa iyong kasinungalingan. Pagkatapos ng hapunan, habang inihahanda ko ang leche flan, biglang tumayo si Isabel. "Excuse me po, tita. Gagamit lang po ako ng banyo." "Sige, Hija. Ang pangalawang pinto sa kaliwa," sabi ko. Umalis siya. Naiwan kami ni Miguel sa hapag.
"Ma, salamat po sa paggawa nito," sabi niya. "Alam kong hindi po ito madali para sa inyo." "Walang hindi madali pagdating sa iyo, anak. Pero laging sulit," sagot ko. Ngumiti siya. Ang anak ko? Nandoon pa rin pala siya, sa ilalim ng lahat ng iyon. Ngunit matagal-tagal na si Isabel. Nag-aalala na ako. "Ayos lang ba ang asawa mo?" tanong ko. "Baka po nag-aayos lang. Alam niyo na po ang mga babae," sagot niya. Tumayo ako. Titingnan ko lang kung kailangan niya ng tulong. Naglakad ako sa pasilyo. Ang pinto ng banyo ay bukas. Walang tao. "Isabel?" tawag ko. Walang sumasagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nadaanan ko ang opisina ng yumaon kong asawa. Ang pinto na laging nakakandado ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At doon, nakita ko siya. Si Isabel, nakatalikod sa akin. Itinaas niya ang kanyang telepono at kinukuhanan niya ng litrato ang laman ng mga drawer na binuksan niya. Ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa ni Roberto. "Isabel." Napatalon siya sa gulat. Isang saglit, namutla ang kanyang mukha. Ngunit mabilis siyang nakabawi. "Ay, Tita Victoria, nagulat po ako sa inyo," sabi niya na may pilit na tawa. "Pasensya na po. Nakita ko lang po kasing bukas itong kwarto at na-curious lang po ako. Ang gaganda po kasi ng mga lumang gamit." Mabilis niyang isinilid ang telepono sa kanyang bag. Bumalik kami sa hapagkainan na parang walang nangyari. Ngumingiti siya. Nagpapatuloy sa pakikipagkwentuhan. Pero ako, hindi na ako mapakali. Nang umalis na sila, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Dumiretso ako sa opisina. Ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, bahagyang naiba ang posisyon. Halos hindi mo mapapansin, pero kabisado ko ang bawat pulgada ng lugar na iyon. May naghalungkat. Binuksan ko ang pangunahing drawer. Nandoon ang mga titulo ng lupa, ang testamento. Lahat ay nasa ayos, ngunit may kulang. Isang bagay ang nawawala. Ang dilaw na sobre. Ang sobre kung saan itinago ni Roberto ang isang napakahalagang sulat. Isang sulat na ipinangako niya sa aking bubuksan ko lamang. Kung mayroon nang magtatangkang kunin ang asyenda mula sa akin. Hinalughog ko ang lahat ng drawer. Ang lahat ng estante. Ang likod ng mga libro. Wala na ang sobre. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking buong katawan. Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit sa aking leeg. At sa unang pagkakataon, naintindihan ko. Hindi ako paranoid. Pinagmamasdan ako. Pinag-aaralan. Sinusukat kung gaano pa ako katagal magiging hadlang sa kanilang mga plano. At ang hapunan na iyon ay hindi isang alay ng kapayapaan. Isa iyong patibong. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Ang pagkawala ng dilaw na sobre ay parang isang multo na bumabagabag sa akin. Ang bawat anino sa aming bahay ay tila may dalang panganib. Hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-ina at manugang. Isa na itong malinaw na pagsalakay. Ngunit paano ako lalaban sa isang kaaway na gumagamit sa sarili kong anak bilang sandata? Kinabukasan, nakatanggap ako ng isang text message mula kay Miguel. "Ma, gusto ka raw sanang imbitahan ni Isabel na mananghalian bukas. Kayo lang daw dalawa, para mas magkakilala pa kayo." Napatitig ako sa telepono, isang imbitasyon mula kay Isabel. Matapos niyang halungkatin ang mga pribadong gamit ng aking asawa. Matapos niyang nakawin ang isang napakahalagang dokumento, ang kapal ng kanyang mukha, may isang bahagi sa akin na gustong tumanggi, na gustong isigaw na alam ko ang kanyang ginawa. Ngunit may isang mas malakas na puwersa na nagsasabing kailangan kong pumunta. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod niyang hakbang. Kailangan kong harapin ang ahas sa kanyang sariling lungga. "Sige," reply ko. "Saan at anong oras?" Kinabukasan, nagbihis ako ng maayos. Hindi ang magara kong terno, kundi isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Isang damit na nagsasabing, nandito ako para sa seryosong usapan. Ang mga susi, nakatago sa ilalim ng aking blusa, nakadikit sa aking dibdib. Ang aking anting-anting, ang aking kalasag. Dumating ako sa isang mamahaling restaurant sa bayan 5 minuto bago ang takdang oras. At nandoon na siya, si Isabel. Nakaupo sa isang mesa, malapit sa bintana,
na may isang baso ng puting alak sa kanyang harapan. Mukha siyang kampante, kumpiyansa, parang isang manlalaro ng chess na alam na kung paano magtatapos ang laro. "Tita Victoria, ang punctual niyo po," sabi niya na may ngiti. Umupo ako at umorder lang ng tubig. "Salamat po sa pagdating," panimula niya matapos ilapag ang kanyang telepono. "Alam ko pong hindi maganda ang simula natin at gusto ko po sanang ayusin iyon." "Ako rin," sagot ko. Pinapanatili ang aking kalmadong ekspresyon. "Mabuti po, kasi tita, gusto ko pong maging tapat sa inyo. Hindi po ako ang kaaway ninyo," sabi niya habang bahagyang inilalapit ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay malumanay, tila puno ng sinseridad. Pero ang kanyang mga mata ay matalas, parang sa isang agila. Si Miguel po, stress na siya. Naiipit siya sa ating dalawa at hindi po iyon makatarungan para sa kanya. Ako raw ang dahilan. Ako raw ang nagpapahirap sa sarili kong anak. Iyon ang simula ng kanyang laro. Ang pagpaparamdam sa akin na ako ang may kasalanan. Ang issue po sa asyenda, pagpapatuloy niya. "Tita, alam naman po nating pareho na ang lupain na yon ay napakalaki, maganda at puno ng potensyal. Pero, isa na rin po siyang pabigat. Ang pag-maintain po niyan ay magastos, nakakaubos ng oras at lakas. Kayo na lang po mag-isa doon. Hindi po ba kayo nahihirapan?" Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang ilatag ang lahat ng kanyang baraha. "Isipin niyo po, kayo na lang mag-isa sa ganoon kalaking bahay. Paano kung magkasakit kayo? Paano kung may mangyari sa inyo at walang makakaalam? Para rin po ito sa kapakanan ninyo, tita." Ang kapakanan ko raw. Napakabait niyang manugang, ngumiti siya. "May mga contact po ako sa industriya. Pwede po nating gawing isang boutique hotel ang asyenda o isang event venue para sa mga kasal. Isang bagay na moderno at kumikita. Kikita po kayo nang hindi na kailangang magpagod." "At sino ang mamamahala?" tanong ko. Ang kanyang ngiti ay lalong lumapad. Ito na ang hinihintay niya. "Well, tita, may experience po ako sa administrasyon. Pwede po tayong maging partners. Kayo po ang magbibigay ng property, kami po ang magtatrabaho. Hati po tayo sa kikitain." Isang napakagandang alok, kung hindi mo lang alam ang tunay niyang motibo. "At ang mga susi?" tanong ko, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Kanino mapupunta ang mga susi? Sa isang iglap, ang kanyang ngiti ay bahagyang nag-alinlangan. Ang kanyang mga mata ay saglit na umiwas. "Well, syempre po, kakailanganin po namin ng complete access para sa mga renovation, para maipakita sa mga kliyente. So, doon kayo titira?" "Hindi naman po sa titira, pero kailangan po namin ng full control sa property. Iyon po ang tanging paraan para umunlad ang negosyo." Full control. Iyon ang gusto niya, hindi partnership, kundi control. Uminom ako ng tubig, dahan-dahan. Bawat piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit na sa aking isipan. "At ako?" tanong ko. "Saan ako titira?" "Kahit saan niyo po gusto, tita," masayang sagot niya. "Pwede kayong bumili ng isang magandang apartment sa syudad, mas komportable. Walang hagdan, hindi na kayo mapapagod. Sa edad niyo po, tita, dapat nag-e-enjoy na lang kayo sa buhay, hindi po ba?" Sa edad niyo, 3 salita. 3 salita na parang isang sampal. 3 salita na nagsasabing, matanda ka na, wala ka ng silbi, oras na para tumabi ka. Ideya mo ba ito o ideya ninyo ni Miguel? Ideya po naming dalawa, mabilis niyang sagot. Nag-aalala lang po si Miguel para sa inyo. Doon na ako huminga ng malalim. Oras na para tapusin ang larong ito. Hindi, sabi ko. Mahinahon. Matatag. Ang kanyang ngiti ay tuluyang naglaho. Po? Hindi, Isabel. Ang asyenda ay hindi binebenta. Hindi ito negosyo. At hindi ito bukas para sa kahit anong partnership. Ito ay ang aking tahanan. At mananatili itong aking tahanan. Hanggang sa araw na ako ang magpasya na hindi na. Ang kanyang mukha ay biglang umasim. Pero may-ari din po si Miguel. Si Miguel ay may-ari ng 50% ng ari-arian. Pero ako ang may kumpletong kontrol sa pamamahala nito. Iyan ang nakasaad sa testamento ng aking asawa. That's unfair,
Bulalas niya. Hindi, proteksyon niyon. Ibinagsak niya ang kanyang baso sa mesa, mas malakas kaysa sa kinakailangan. Tita Victoria, ayoko pong maging bastos, pero nagiging makasarili na po kayo. Ang ari-ariang iyon ay pwedeng magbago ng buhay ng anak ninyo, ng pamilya ninyo, pero kumakapit kayo diyan na parang mas importante pa iyan kaysa sa amin. Hindi ito mas importante, sagot ko. Iba ito. Ang asyenda ay isang pamana. Kayo ay pansamantala. Namutla siya. Pansamantala? Tumayo ako. Naglabas ako ng pera mula sa aking pitaka at inilagay sa mesa para sa aking tubig. Ang mga kasal ay pwedeng magwakas, Isabel. Ang mga negosyo ay pwedeng malugi. Ang mga pangako ay pwedeng masira. Pero ang lupa ay mananatili. Tinalikuran ko siya. Victoria, sandali! Tawag niya. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Bago ako tuluyang lumabas ng pinto, huminto ako at nagsalita nang hindi nakatingin sa kanya. Pakisabi sa anak ko na kapag gusto niya akong makita, alam niya kung saan ako hahanapin. Sa aming tahanan. Lumabas ako ng restaurant na iyon na kumakabog ang dibdib, ngunit matatag ang mga binti. Sumakay ako sa aking sasakyan at sandaling huminga. Kinuha ko ang mga susi mula sa ilalim ng aking blusa. Hinawakan ko ito ng mahigpit, malamig, mabigat, totoo. At sa sandaling iyon, alam ko, ang digmaan ay opisyal nang idineklara. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang aatras. Ang pag-uusap namin ni Isabel sa restaurant na iyon ay nag-iwan sa akin ng isang pakiramdam ng kalinawan at panganib. Malinaw na sa akin ngayon ang kanilang plano. Hindi na ito tungkol sa modernisasyon. Ito ay tungkol sa pag-agaw. At ang pag-atake sa aking edad at kakayahan ay isang malinaw na senyales na handa silang gumamit ng maruruming paraan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa ako sa sala, yakap-yakap ang aking mga tuhod. Narinig ko ang ugong ng isang sasakyan na papalapit sa aming bahay. Gabi na. Sino naman kaya ang bibisita ng ganitong oras? Kinabahan ako. Si Miguel kaya? Si Isabel? Nagdala na kaya sila ng pulis? Sumilip ako sa bintana. Ang nakita ko ay hindi truck ni Miguel, kundi ang pamilyar na kotse ng aming family lawyer, si Atty. Reyes. Isang lalaking nasa 70 anyos na, matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Ang kanyang pagdating sa ganong oras ay nangangahulugang mayroon siyang importanteng dala. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Victoria, pasensya na sa abala, sabi niya. Pero kailangan mong makita ito. Pumasok kami sa sala. Hindi na siya naupo. Maingat niyang inilapag sa mesa ang isang Manila envelope. Pagkatapos ng ating huling pag-uusap, panimula niya, hindi maalis sa isip ko ang tungkol sa nawawala mong dilaw na sobre. Kahapon, nakatanggap ako ng isang napakakakaibang tawag. Kanino galing? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa manugang mo, si Isabel. Kinilabutan ako. Tinawagan ka niya? Tumango si Atty. Reyes. Oo, sinabi niyang inutusan mo raw siyang tawagan ako na gusto mo raw ipa-review ang testamento ng iyong asawa. Na may mga duda raw kayo sa hatian ng ari-arian. Alam kong hindi totoo yon, kaya ako naparito. Humigpit ang hawak ko sa aking damit. Victoria, ang babaeng iyon ay nagtanong ng mga napaka-espesipikong bagay. Gusto niyang malaman kung ang 50% ni Miguel ay pwedeng ibenta nang wala ang iyong pahintulot. Kung mayroon bang anumang probisyon na nagbibigay sa iyo ng absolutong kapangyarihan sa asyenda. At anong sinabi mo? Sinabi kong ang impormasyong iyon ay confidential. Nagalit siya. Victoria, may nangyayari ba na dapat kong malaman? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang nangyari sa kasal, ang hapunan, ang mga litrato sa opisina, ang nawawalang sobre, ang pananghalian namin ni Isabel. Habang nagsasalita ako, ang noo ni Atty. Reyes ay lalong kumukunot. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya. Ang sobreng yon, sabi niya, ang sulat ng iyong asawa. Alam mo ba kung ano ang nilalaman noon? Umiling ako. Hindi niya sinabi sa akin. Ang bilin lang niya. Buksan ko lang kapag may panganib na. Victoria, sabi niya,
habang binubuksan ang Manila envelope na dala niya. Mayroon akong kutob noon pa. Ang iyong asawa, nang huli siyang pumunta sa aking opisina para ipacertify ang dokumentong iyon. Malubha na ang kanyang karamdaman. At may kakaiba sa kanyang boses. Isang bagay na nagsasabing napakahalaga ng dokumentong iyon. Kaya, nang hindi niya alam, gumawa ako ng isang kopya. Inilabas niya mula sa sobre ang isang naninilaw na papel, isang sulat, ang pamilyar na sulat kamay ng aking asawang si Roberto. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ito. Basahin mo, sabi ni Atty. Reyes, at binasa ko. Victoria, mahal ko, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito ngayon, nangangahulugan na may isang taong sumusubok na kunin ang ating asyenda mula sa iyo. At kung sinusubukan nila, ibig sabihin, tama ang aking hinala. 2 buwan na ang nakalipas noong nasa ospital ako para sa aking huling mga pagsusuri. May nakilala akong isang matandang lalaki sa waiting room. Nagkwentuhan kami. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay. Nag-iisa raw niyang pinalaki ang kanyang anak na lalaki matapos mamatay ang kanyang asawa. Ibinigay daw niya ang lahat, edukasyon, pangarap, mana. Ngunit nang mag-asawa ang kanyang anak, nagbago ang lahat. Ang manugang daw niya ay unti-unting minanipula ang kanyang anak. Sa simula, sa pamamagitan ng matatamis na salita. Pagkatapos, sa mga ideya ng modernisasyon. At sa huli, kinumbinsi siyang pumirma ng isang power of attorney. Ang dahilan daw, para tulungan siya sa mga papeles para sa kanyang karamdaman. Pumirma ang matanda. At makalipas ang 2 linggo, ibinenta ng kanyang anak at manugang ang kanyang bahay. Inilagay siya sa isang nursing home. Kinuha nila ang lahat. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang aking mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang kwentong iyon, napakapamilyar. Nagpatuloy ako. Nang ikinuwento niya sa akin iyon, umiiyak ang matanda. Sabi niya, hindi ang anak ko ang nagtaksil sa akin, kundi ang anak kong minanipula. Ngunit pareho lang ang resulta. Namatay siyang mag-isa, walang tahanan, walang dangal. Victoria, ang kwentong iyon ay hindi ako pinatulog hanggang sa aking mga huling sandali. At naintindihan ko na kailangan kitang protektahan. Hindi mula kay Miguel, kundi mula sa kung sino man ang maaaring magbago kay Miguel. Kaya ko isinulat ang liham na ito. Kaya ko inayos ang testamento sa paraang ginawa ko. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa ating anak, kundi dahil nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala akong makikilala mo kung kailan ang intensyon ay puro at kung kailan ito ay lason na nagbabalat kayong modernisasyon. Kung may pumilit sa iyong ibigay ang mga susi, kung may magparamdam sa iyong ikaw ay matanda na o wala ng kakayahan, kung may sumubok na kumbinsihin kang ang asyenda ay isang pabigat, lumaban ka. Dahil ang lupaing iyan ay hindi lang ari-arian, ito ang gulugod ng ating pamilya. Ito ang lugar kung saan nagdugo at nangarap ang ating mga ninuno. At ikaw, mahal ko, ang tagapag-alaga ng kasaysayang iyon. Huwag mong hayaan ang sinuman, kahit pa ang ating anak, na kumbinsihin kang ikaw ay isang hadlang. Hindi ka isang hadlang. Ikaw ang bantay. At ikaw ang magpapasya kung sino ang maaaring pumasok. Mahal kita, noon, ngayon, at magpakailanman. Mula sa kung nasaan man ako, patuloy kitang babantayan. Protektahan mo ang mga susi, protektahan mo ang lupa, protektahan mo ang iyong sarili. Habang buhay, Roberto? Nang matapos akong magbasa, ang mga luha ay tuloy-tuloy nang bumabagsak sa papel. Inilagay ni Atty. Reyes ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang matalinong tao ang iyong asawa, Victoria. Alam na niyang posibleng mangyari ito. At mula sa kabilang buhay, binigyan niya ako ng sandata, binigyan niya ako ng lakas. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Atty. Reyes, sabi ko, habang tinitiklop ang sulat. Ano ang dapat kong gawin? Tumingin siya sa akin. Victoria, sabi niya na may lungkot sa kanyang mga mata. Maghanda ka para sa pinakamasaklap. Ang pinakamasaklap? Oo, ang araw na tuluyan ng papanig si Miguel sa kanyang asawa. Dahil sa batas, protektado ka. Pero sa puso, ang batas ay walang magagawa.
At sa sandaling iyon, alam ko na, ang digmaan ay hindi na palihim. At ako ay hindi na nag-iisa. Kasama ko ang pagmamahal at ang katalinuhan ng aking yumaong asawa. At hinding-hindi ako magpapatalo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang aking pag-uusap kay Attorney Reyes. Bawat araw, ginising ko ang aking sarili na may dalang tapang na hiram mula sa sulat ng aking asawa. Ang mga susi sa aking leeg ay hindi na lang isang alahas. Naging isa na itong baluti. Alam kong may paparating. Hindi ko lang alam kung kailan at kung paano. Isang Huwebes ng hapon, habang nag-aalaga ako ng mga rosas na tanim pa ng aking ina, narinig ko ang ugong ng mga sasakyan. Hindi lang isa, 2 truck at isang kotse. Ang tunog pa lang ay parang isang pagsalakay. Tinanggal ko ang aking guwantes at pinunasan ng pawis sa aking noo. Mula sa unang truck, bumaba si Miguel. Mula sa kotse, si Isabel. At mula sa pangalawang truck, 2 lalaking naka-Amerikana at may dalang mga portfolyo. Mga abogado, walang duda. Kinilabutan ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Awa para sa aking anak na ngayon ay nangangailangan na ng mga abogado para kausapin ang sarili niyang ina. Hindi niya ako matingnan sa mata. Naglakad siya palapit sa akin na may matigas na mga hakbang na parang isang sundalong sumusunod lang sa utos. "Ma," sabi niya, "ang boses ay pagod. Kailangan nating mag-usap sa loob." "Sino sila?" tanong ko, kahit alam ko na. Si Isabel ang sumagot na may ngiti sa labi na parang darating siya sa isang handaan. "Tita Victoria, huwag po kayong kabahan. Gusto lang po naming linawin ang ilang legal na bagay. Wala pong seryosohan." Wala raw seryosohan, pero nagdala sila ng 2 abogado sa aking pamamahay. Hindi ko sila pinapasok. "Miguel," sabi ko, "hindi ko sila inimbitahan dito." "Ma, pakiusap," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nagmamakaawa at nagagalit ng sabay. "Huwag mo nang pahirapin pa ito." May kung anong lamig sa kanyang tono na tumagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit binuksan ko ang pinto. Dahil anuman ang mangyari, kailangan ko itong harapin. Pumasok kaming lahat sa sala. Ang mga abogado ay naupo sa sofa. Si Isabel sa pangunahing silya na parang siya ang reyna ng bahay. Si Miguel naman ay tumayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas na tila gusto niyang mapunta sa kahit saang lugar maliban dito. Umupo ako sa tapat nila. Ang mga susi sa ilalim ng aking blusa ay mariing nakadikit sa aking dibdib. Ang isang abogado, isang lalaking nakasalamin, ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang makina. "Ginang Victoria, magandang umaga po. Ako po si Attorney Williams, ang legal na kinatawan ni Ginoong Miguel Roberto Taylor. Narito po kami ngayon dahil nais ng aking kliyente na gamitin ang kanyang mga karapatan bilang kasamang may-ari ng asyendang ito. Alam na niya ang kanyang mga karapatan at ang kanyang mga limitasyon," sagot ko. "At iyon po mismo ang dahilan kung bakit kami narito," sabi niya habang naglalabas ng mga dokumento. "Nasuri na po namin ang testamento ng inyong yumaong asawa. At bagamat totoo na kayo ang may kontrol sa pamamahala, mayroon pong isang probisyon na nagpapahintulot sa kasamang may-ari na hilingin ang paghahati ng ari-arian kung sa tingin niya ay ang kasalukuyang administrasyon ay nakakasira sa halaga ng ari-arian." "Nakakasira? Ang asyendang ito ay nasa perpektong kondisyon," giit ko. "Sa pisikal na anyo, marahil," sabi ng abogado. "Ngunit sa aspetong ekonomikal, nalulugi po ito. Hindi ito kumikita. Wala itong produktibong gamit. At ayon sa aming mga kalkulasyon, ang gastos sa pagpapanatili nito ay mas mataas pa kaysa sa anumang potensyal na benepisyo." Binaba niya ang mga papel sa mesa. Ayon sa merkado, ang halaga ng lupaing ito ay humigit kumulang 150 milyong piso. 150 milyon. Binigyan na nila ng presyo ang aming tahanan, ang bawat alaala, ang bawat pangarap. Ito ay ang aking tahanan, hindi isang negosyo. Sa mata ng batas, ginang, ito po ay pareho, sabat ng pangalawang abogado, na mas bata at may mapanghamak na ngiti. Isang pribadong ari-arian na may komersyal na halaga.
At may karapatan ang aking kliyente na protektahan ang halagang iyon. Tumingin ako kay Miguel. Nakatalikod pa rin siya, nakatingin sa labas. Miguel, ikaw ba ang humiling nito? Hindi siya sumagot. Si Isabel ang gumawa nito para sa kanya. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala kunwari. Victoria, ang gusto lang po ni Miguel ay kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Kasama na po kayo. Tingnan niyo po ang lugar na ito. Malaki, luma, mahirap alagaan. Nag-iisa lang po kayo dito. Paano kung magkasakit kayo, kung madulas kayo, kung may mangyari sa inyo at walang makakaalam hanggang ilang araw na ang lumipas? May telepono ako, may mga kapitbahay ako, mayroon akong, kayo po ay 57 taong gulang na, Victoria, putol niya sa akin. Ang paggamit niya sa aking unang pangalan ay isang sinasadyang kawalan ng respeto. At kahit malusog po kayo ngayon, ilang taon niyo pa po ito kakayanin? 5, 10, at pagkatapos, ano na? Hahayaan niyo na lang po bang masira ang ari-ariang ito hanggang sa mawalan na ito ng halaga? Ang kanyang mga salita ay parang mga maliliit na karayom, lahat tumutusok sa aking edad, sa aking kakayahan. Ito na. Ito na ang sinasabi ni Atimeno Reyes. Ang pag-atake sa aking katinuan. Ang halaga nito ay higit pa sa kayang unawain ng pera, sabi ko. At doon, inilabas ni Isabel ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ngumiti siya, isang ngiting malungkot kunwari, at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Kaya nga po kailangan nating pag-isipan ang kinabukasan, sabi niya. Ang kinabukasan ng inyong magiging apo. Isang iglap, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Apo, ang aking apo. Ako po ay 3 buwang buntis, Victoria, sabi niya. Magiging ama na si Miguel. Magiging lola na po kayo. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Tumingin ako kay Miguel. Sa wakas, lumingon na rin siya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Totoo ma, sabi niya, basag ang boses. Kaya kailangan na nating isipin ang kinabukasan. Ang pagbibigay ng magandang buhay para sa anak namin, para sa apo mo. Ang aking apo. Ginagamit nila ang isang batang hindi pa isinisilang, isang batang walang muwang, bilang isang kasangkapan sa kanilang kasakiman. Ang sakit ay hindi na mailarawan. Ngunit hindi ako nagpakita ng kahinaan, hindi ako umiyak. Binabati kita, anak, tunay. Kung ganoon ma, intindihin mo sana kami. Hindi na ito tungkol sa iyo at sa akin. Tungkol na ito sa anak ko at karapat-dapat siyang magkaroon ng mga magulang na hindi problema ang pera. At ako ang humahadlang doon? Hindi naman po sa ganoon, ma, sabi ni Miguel. Pero pinapahirapan mo lang ang lahat. Muling nagsalita si Attorney Williams. Ginang Victoria, ang kliyente ko po ay handang makipag-areglo. Ayaw po naming umabot pa ito sa korte. Pero kung hindi po kayo makikipagtulungan, mapipilitan po kaming hilingin sa isang hukom ang sapilitang paghahati ng ari-arian. At sa prosesong iyon, maraming bagay ang maaaring lumabas. Mga bagay na baka ayaw ninyong maging publiko. Anong mga bagay? Ang inyong edad, ang inyong kondisyon na mag-isa lang kayo, ang pagtanggi ninyo sa tulong. Maaaring isipin ng isang hukom na iyan ay katigasan ng ulo ng isang matanda. Pwede nilang questionin ang inyong kapasidad na gumawa ng mga makatwirang desisyon. Ma, iyon na, ang banta, ang lason na matagal na nilang inihahanda. Tumayo ako. Sapat na, sabi ko. Lahat kayo, labas sa aking bahay. Ma, sinabi kong, labas? Ang aking boses ay umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa aking inaasahan. Ito ay ang aking bahay, at habang ito ay sa akin, ako ang magpapasya kung sino ang papasok at kung sino ang lalabas. Tumayo na rin si Isabel. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Victoria, isipin niyo po ang inyong apo. Gusto niyo po ba siyang lumaki na alam niyang mas pinili ng kanyang lola ang isang lumang bahay kaysa sa kanyang kinabukasan? Gusto kong lumaki siyang alam niya na ang kanyang lola ay may dangal. Sagot ko, na hindi niya ipinagbili ang kanyang kaluluwa o ang kanyang kasaysayan para sa pera. Hindi lang ito pera. Sigaw ni Miguel, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Ito ang aking mana. Ito ang iniwan sa akin ni Papa.
at ipinagkakait mo iyon sa akin. Iniwan sa iyo ng iyong ama ang higit pa sa ari-arian, Miguel. Iniwan niya sa iyo ang mga prinsipyo, ang paggalang sa pinaghirapan ng mga nauna sa iyo. Hindi nababayaran ng prinsipyo ang mga bayarin. Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ibigay mo sa akin ang mga susi, ma. Hindi. Ibigay mo sa akin ang lintik na mga susi. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong kabahayan. Kinuha ko ang kwintas na may mga susi. Hinawakan ko ito sa aking kamay. Inilahad ni Miguel ang kanyang palad, nag-aabang. Ngunit sa halip na ibigay ito sa kanya, idiniin ko ang mga susi sa aking dibdib. Ang mga susing ito ay hindi ang iyong kinabukasan, Miguel. Ito ang iyong nakaraan. At hanggat hindi mo nauunawaan ang pagkakaiba, hindi mo ito makukuha. Ang kanyang mukha ay nagbago, puno ng galit, sakit, at isang bagay na hindi ko makilala. Tapos, ang lahat ng emosyon ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig na kawalan. Kung ganoon, tapos na tayo, sabi niya, ang kanyang boses ay patag at walang buhay. At doon, binitawan niya ang pinakamasakit na salita. Wala na akong ina. Wala na akong ina. Ang mga salitang iyon ay parang mga balang tumusok sa aking puso. Miguel, ang isang inang mas mahal ang isang ari-arian kaysa sa sarili niyang anak ay hindi ina. Kaya pumili ka. Kung hindi ka sa akin papanig, wala kang anak. Huwag mo akong papiliin ng ganyan. Pinili ko na para sa ating dalawa. Tumingin siya sa mga abogado. Ihanda niyo na ang mga papeles. Pupunta tayo sa korte. Gusto ko ng hatian. Gusto kong ibenta ang aking parte. At gusto ko siyang mapaalis sa bahay na iyan. Naglakad siya patungo sa pinto. Tara na, Isabel. Umalis silang lahat. Nauna ang mga abogado. Sumunod si Isabel. At huli, si Miguel. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagpaalam. Sumakay lang siya sa kanyang truck at umalis. Naiwan akong nakatayo sa may pinto, hawak ang mga susi, pinapanood ang kanilang pag-alis. Nang mawala na sila sa aking paningin at bumalik na ang katahimikan, isinara ko ang pinto. Naupo ako sa parehong silyang inuupuan ng aking asawa noon. At doon, sa wakas, hinayaan kong bumagsak ang aking mga luha. Ang mga luhang ibinuhos ko ng gabing iyon ay hindi mga luha ng pagkatalo. Iyon ay mga luha ng pagluluksa. Ipinagluluksa ko ang anak na nawala sa akin. Ang batang lalaking minsan ay nangakong aalagaan ang lupaing ito. Ay siya na ngayong gustong sumira dito. Ipinagluluksa ko ang isang pamilyang binuo ng pangarap na ngayon ay winawasak ng kasakiman. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Naupo ako sa aming beranda, nakatingin sa mga bituin, pinakikinggan ang katahimikan ng lupa, at sa katahimikang iyon, may narinig akong isang malinaw na tinig. Hindi mula sa hangin, kundi mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang tinig ni Roberto, ang tinig ng aking mga ninuno, ang tinig ng lupa mismo. Protektahan mo kami. Kinaumagahan, alam ko na ang dapat kong gawin. Ang sakit sa aking puso ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang bakal na determinasyon. Kung ang gusto nila ay isang legal na laban, ibibigay ko sa kanila. Ngunit lalaban ako sa paraang hindi nila inaasahan. Tinawagan ko si Atin Reyes. Gusto kong gumawa ng bagong testamento, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at buo. Sigurado ka ba, Victoria? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado. Nagtungo ako sa kanyang opisina ng araw na yon. Hindi ako nagdala ng anumang papeles. Dala ko lang ang aking sarili, ang aking mga alaala at ang aking desisyon. Naupo ako sa tapat niya at idinikta ko ang aking huling habilin. Bawat salita ay pinag-isipan. Bawat pangungusap ay may layunin. Ako, si Victoria Taylor, biyuda ni Roberto, nasa hustong pag-iisip ay nagpapahayag ng mga sumusunod. Nakinig ng mabuti si Attorney Reyes habang mabilis na nagsusulat. Una, ang Asyenda Taylor ay mananatili sa ilalim ng aking pangangasiwa habang ako ay nabubuhay. Hindi ito maaaring ibenta, hatiin o baguhin. Pangalawa,
Sa aking pagpanaw, ang kabuuan ng ari-arian ay ililipat sa isang family trust o isang pampamilyang pundasyon. Ang pundasyong ito ay hindi maaaring buwagin sa loob ng 50 taon. 50 taon, isang henerasyon, sapat na panahon para matuto ang mga dapat matuto. Pangatlo, ang aking anak, si Miguel, ay tatanggap ng 50% ng anumang kikitain ng ari-arian, kung ito man ay pauupahan para sa mga layuning pangkultura, pang-edukasyon o pangkasaysayan. Hindi kailanman para sa mga pribadong komersyal na layunin tulad ng isang hotel. Ang isa pang 50% ay pamamahalaan ng isang pundasyon na mangangalaga sa mga makasaysayang asyenda sa Pilipinas. At narito ang pinakamahalagang bahagi, ang kandado, ang patibong. At pang-apat, kung ang aking anak na si Miguel o sinuman sa kanyang mga tagapagmana ay susubukang questionin ang testamentong ito o ipagpilitang ibenta ang kanyang parte, mawawala ang lahat ng kanyang karapatan. Ang kanyang kabuuang porsyento ay mapupunta ng buo sa pundasyon. At ang mga susi ng asyenda ay ibibigay sa direktor ng pundasyon na iyon. Ito ang aking huling habilin, at ito ay hindi na mababago. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinitigan ako ni Atty. Reyes, hindi bilang isang abogado sa kanyang kliyente, kundi bilang isang matandang kaibigan. May paghanga, at may lungkot sa kanyang mga mata. Victoria, sabi niya, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tumango ako. Oo, ibig sabihin nito, walang mananalo sa digmaang ito. Hindi siya, hindi rin ako. Ngumiti ako ng bahagya, isang mapait na ngiti. Pero ang lupa ang mananalo. Pinirmahan ko ang mga dokumento. Ipinanotaryo namin. Inilagay sa isang selyadong sobre. At umuwi ako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Isang kakaibang kapayapaan na dulot ng paggawa ng isang mahirap ngunit tamang desisyon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay proteksyon. Pinoprotektahan ko ang pamana mula sa kasakiman. At pinoprotektahan ko ang aking anak mula sa kanyang sarili. 2 linggo ang lumipas. Nalaman ni Miguel. Hindi ko alam kung paano. Marahil ay sinabi ni Atty. Reyes sa kanyang mga abogado. Marahil ay dahil sa mga tsismis sa bayan. Tumawag siya sa akin hating gabi. Lasing. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Umiiyak siya. Paano mo ito nagawa sa akin, Ma? Sigaw niya sa telepono. Paano mo kinuha ang mana ko? Ang sakit pakinggan ang kanyang basag na boses. Ngunit kailangan kong maging matatag. Hindi ko kinuha mula sa iyo, Miguel. Mahinahon kong sagot. Pinrotektahan ko ito mula sa iyo. Isa kang makasariling babae, isang napakamakasariling babae. Hindi, anak, bulong ko, na para bang kausap ko lang ang aking sarili. Isa akong ina na masyado kang minahal, kaya hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng binuo ng iyong ama para sa iyo. Ibinaba niya ang telepono at hindi na siya muling tumawag. Lumipas ang mga buwan. Ang demanda ay umuusad ng mabagal. Patuloy akong namuhay sa asyenda. Inalagaan ko ang mga rosas. Nagpakain ng mga manok. Pinanood ko ang paglubog ng araw. Mag-isa, ngunit payapa. Dahil naintindihan ko ang isang bagay na laging alam ng aking asawa. Ang lupa ay hindi kailangang ipagtanggol ng mga sigaw. Ipinagtatanggol nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panahon, ng pasensya, ng tahimik na katarungan na tanging kalikasan lang ang nakakaalam kung paano ibigay. At ako, kailangan ko lang maghintay. Ang mga susi ay nanatiling nakasabit sa aking leeg. Hindi na sila mabigat, mga susi na lang sila. At ako ay malaya na. 2 taon. 2 taon ang lumipas na parang isang mahabang panaginip. Ang demanda ay nabalaho. Ang testamentong ginawa ko ay parang isang pader na bakal na hindi kayang tibagin ng mga abogado ni Miguel. Matibay, legal, hindi matitinag. Bawat buwan, dinadalaw ako ni Atty. Reyes para magbigay ng update. At bawat buwan, pareho lang ang kanyang sinasabi.
Sinusubukan pa rin nila, Victoria, pero wala silang kaso. Tatango lang ako, magtitimpla ng kape, at magpapatuloy sa aking buhay. Nasasanay na ako sa katahimikan. Ang lupa, ang mga puno, ang mga hayop. Sila ang naging aking pamilya. Naging payapa ang aking buhay kahit may kulang. Isang malaking kulang. Isang hapon ng Oktubre, dumating si Atimir Reyes. Ngunit iba ang itsura niya. Wala siyang dalang portfolio. Dala lang niya ang isang nag-aalalang ekspresyon. Victoria, sabi niya, habang nauupo sa beranda. May kailangan kang malaman. Kinabahan ako. Ano iyon? Huminga siya ng malalim. Si Miguel at si Isabel naghiwalay na. Ang mundo ko, sa pangalawang pagkakataon, ay tumigil sa pag-ikot. Kailan pa? Halos pabulong kong tanong. 3 buwan na ang nakalipas. Pinal na ang diborsyo noong nakaraang linggo. At ang bata? Nasa kay Isabel ang full custody. Umalis na siya. Pumunta sa Cebu kasama ang kanyang pamilya. Si Miguel, may supervised visits na lang kada 2 linggo. Napaupo ako. Tila nanlambot ang aking mga tuhod. Ang apo kong hindi ko pa nakikita, ay malayo na. Anong nangyari? Bumuntong hininga si Atty. Reyes. Ang laging nangyayari sa mga babaeng tulad niya. Nang hindi niya makuha ang gusto niya mula sa iyo, nagsimula na siyang maghanap sa iba. May nakilala siyang isang hotel magnate. Mayaman, mas matanda, walang pamilya. Nahuli sila ni Miguel sa mismong apartment na tinitirhan nila. Isang halo ng sakit at lungkot ang bumalot sa akin. Hindi ako makapagsalita. Kumusta siya? Iyon lang ang nagawa kong itanong. Masama, Victoria. Sobrang sama, malungkot na sagot ni Ate Reyes. Nawala sa kanya ang asawa, ang anak, ang trabaho, lahat. Ang trabaho niya? Nag-resign daw. O sinibak. Hindi ako sigurado. Pero ngayon, nakatira siya sa isang mumurahing motel malapit sa syudad. Mag-isa. Laging lasing, sabi ng mga nakakaalam. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak mula sa aking mga mata nang hindi ko namamalayan. Ang anak ko, wasak na wasak. At bakit hindi niya ako hinahanap? Pride? Hiya? Siguro pareho, sabi ni Atty. Reyes. Naiwan ako sa kusina na may malamig na kape at isang durog na puso. Ang anak ko ay nasa impyerno. Isang impyernong siya mismo ang gumawa at wala akong magawa para tulungan siya. 3 linggo ang lumipas. Habang namimili ako sa bayan, nakita ko siya, si Isabel. Nasa isang magarbong restaurant siya, nakaupo sa labas, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, may puting buhok at mamahaling relo. Isang ngiting parang sa isang pating. Tumatawa si Isabel. Nakikipaglandian, nagniningning, na para bang walang nangyari, na para bang hindi niya winasak ang aking anak, na para bang ang sanggol na siyang dahilan daw niya kung bakit kailangan nilang kunin ang asyenda ay hindi man lang umiral. Nakita niya ako, nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, ang kanyang ngiti ay nag-alinlangan, ngunit mabilis niya itong ibinalik at kumaway siya sa akin, na para bang kami ay magkaibigan. Hindi ako kumaway pabalik. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay. Hindi kailanman minahal ni Isabel si Miguel. Hindi niya minahal ang sanggol. Ang tanging minahal niya ay kung ano ang maibibigay nila sa kanya. At nang matuyo ang bukal na iyon, naghanap siya ng iba. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa beranda, inisip ko ang lahat ng nangyari. Ang kasal, ang mga sigaw, ang mga banta, ang mga abogado, at napagtanto ko, hindi ako nanalo sa digmaang ito. Pero hindi rin nanalo si Isabel. Dahil nakuha niya ang pera? Oo. Nakuha niya ang bago niyang lalaki? Oo. Pero may nawala sa kanya na hindi na niya maibabalik. Kapayapaan. Dahil ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman nakukontento. Palagi silang nangangailangan ng higit pa. Palagi silang naghahanap ng susunod na pagkakataon, susunod na lalaki, susunod na kasunduan. At balang araw, kapag siya ay matanda na at mag-isa, maiintindihan niyang hindi nabibili ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang aking anak ay nagbayad din ng kanyang presyo. Nawala sa kanya ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal, ang kanyang kinabukasan.
Ngunit kahit papaano, mayroon pa siyang panahon para matuto, para magbago, para bumalik kung pipiliin niya. Ang gulong ng palad ay umikot na, at inilagay nito ang lahat sa kani-kanilang lugar, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. 1 buwan pa ang lumipas. Pasko na. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw sa bayan ay kumukutitap. Ngunit sa loob ng aking malaking bahay, ang Pasko ay isa lamang ordinaryong araw. Isang araw na puno ng katahimikan at mga alaala ng mga nagdaang Pasko, noong kami pa ay isang buong pamilya. Isang umaga, bandang 6:00, habang nagtitimpla ko ng kape, may kumatok sa pinto. Hindi isang malakas na katok, kundi isang mahina, nag-aalangan na pagkatok. Sino naman kaya ito ng ganito kaaga? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog. Pagbukas ko ng pinto, natigilan ako. Nakatayo sa aking harapan ang isang anino ng aking anak. Si Miguel. Payat na payat siya. Ang kanyang balbas ay magulo. Ang kanyang mga mata ay namumula at may malalalim na eye bags. Ang kanyang damit ay lukot na lukot. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ngunit, siya pa rin ang aking anak. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. May gusto siyang sabihin, pero walang boses na lumalabas. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Ang pagsisisi, ang hiya, ang sakit. Ma! Ma! Ang kanyang boses ay basag. Isang salita lang, ngunit sa isang salitang iyon, naroon ang bigat ng 2 taon ng pagkakasala. At sa isang iglap, ang lahat ng galit, lahat ng sakit na inipon ko sa aking dibdib ay biglang naglaho. Nawala na ang matapang na si Victoria, ang tagapagtanggol ng asyenda. Ang naiwan ay isang ina. Anak, hindi na niya napigilan. Bumagsak ang kanyang mga luha. At doon, sa harap ng pintuan ng bahay na minsan niyang tinalikuran, yumuko siya at niyakap ang aking mga binti. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Patawad po, ma. Patawad? Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala nang ibang kailangang sabihin. Itinayo ko siya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang payat niyang katawan ay nanginginig sa aking mga bisig. Niyakap ko siya na parang noong bata pa siya at nadadapa mula sa kanyang bisikleta. Niyakap ko siya para sa lahat ng nawala sa kanya, para sa lahat ng sinira niya, para sa lahat ng hindi na niya maibabalik. At hinawakan ko siya dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Hindi kami nagsasara ng pinto. Hindi. Hindi kami nagsalita ng umagang iyon. Naupo lang kami sa kusina, uminom ng kape. Pinanood namin ang pagsikat ng araw sa bintana. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na nakakailang. Iyon ay isang katahimikang nagpapagaling. Ang mga susi, "Ay sa inyo pa rin, ma?" sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina. "Dapat pala. Ay sa inyo lang palagi." "Alam ko, anak, alam ko. Naging tanga po ako, ma. Isang hangal. Kinumbinsi niya ako na kayo ang problema. At naniwala ako. Alam ko. Paano niyo po nalaman?" Tanong niya, tumingin sa akin sa unang pagkakataon. "Paano niyo po nalaman na ganoon siya?" Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit sa aking leeg. Tinuruan ako ng iyong ama na kilalanin kung sino ang nagmamahal sa lupa at kung sino ang nagmamahal lang sa kung ano ang makukuha mula dito. Tumango si Miguel. Ang kanyang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. "Nawala sa akin ang lahat, ma. Ang anak ko, ang asawa ko, ang trabaho ko, ang dangal ko." Inabot ko ang kanyang kamay. "Hindi lahat," sabi ko. "Nandito pa ako, at mayroon ka pang panahon para bumuo ng isang bago, isang bagay na totoo." Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Hindi ko rin alam kung kaya ko noong mamatay ang iyong ama, pero kinaya ko at kakayanin mo rin. Nanatili siya sa asyenda ng araw na iyon at kinabukasan at sa mga sumunod pang araw. Hindi namin pinag-usapan ang demanda. Hindi namin pinag-usapan si Isabel. Hindi namin pinag-usapan ang pera. Nagtulungan lang kami, tulad ng dati.
Inayos namin ang mga sirang bakod, nagpakain kami ng mga hayop, pinanood namin ang paglubog ng araw, at dahan-dahan, unti-unti, ang anak ko ay nagsimulang bumalik. Hindi ang lalaking nagpakasal kay Isabel, kundi ang batang lalaking minsan ay nangakong aalagaan ang lupaing ito. Ang pagpapagaling ay isang mahabang proseso, alam ko iyon. Ngunit sa pagbabalik niya, ang bahay na minsan ay naging isang malamig na museo, ay muling naging isang tahanan, puno ng pag-asa, at puno ng pangalawang pagkakataon. Alam ko. 5 taon na ang lumipas mula ng umagang iyon, kung kailan kumatok si Miguel sa aking pinto, humihingi ng tawad. Ngayon, ako ay 62 taong gulang na, ang aking anak ay 38 na, at ang aking apo, ang aking munting si Roberto Jr. na ipinangalan sa kanyang lolo, ay 4.5 taong gulang na. Sa wakas, nakilala ko na siya. Hindi siya nakatira sa akin. Nasa poder pa rin siya ni Isabel sa Cebu. Ngunit bawat buwan, kapag dinadalaw siya ni Miguel, dinadala niya ang bata dito sa asyenda. At kapag nakikita ko ang munting batang iyon na tumatakbo sa parehong damuhan kung saan tumakbo ang kanyang ama, kapag umaakyat siya sa parehong puno ng mangga, kapag nauupo siya sa aking tabi sa beranda para uminom ng mainit na tsokolate, naiintindihan ko kung bakit sulit ang lahat ng paglaban. Si Miguel ay nakatira na sa bayan ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang talyer. Simple lang ang kanyang buhay, maliit ang kanyang apartment. Ngunit hindi na siya umiinom. Nagpapatuloy siya sa kanyang therapy, at unti-unti, natututo siyang maging ang lalaking pinangarap ng kanyang ama para sa kanya. Ang demanda ay matagal nang natapos. Inatras ito ng mga abogado ni Miguel noong siya ay bumalik. At ang testamento ay binago ko ulit sa huling pagkakataon sa tulong ni Atty. Reyes. Kapag ako ay pumanaw, ang asyenda ay mapupunta ng buo kay Miguel. Walang pundasyon, walang restriksyon. Ngunit, may isang kondisyon. Kailangan muna niyang patunayan sa loob ng 10 magkakasunod na taon na kaya niyang alagaan ito nang hindi ito ibebenta. Na nauunawaan niya ang halaga nito na higit pa sa pera. Kung siya ay mabigo, ang lahat ay mapupunta sa aking apo kay Roberto Jr. sa kanyang pagtuntong ng 25 taong gulang. Sa tingin niyo po ba, Ma, kakayanin ko? Tanong ni Miguel sa akin nang pirmahan namin ng mga bagong dokumento. Ngumiti ako. Hindi ko alam, anak, pero gusto kong bigyan ka ng pagkakataong subukan. At si Isabel? Muli siyang nag-asawa sa hotel magnate na nakilala niya. Nakatira sila sa isang modernong mansyon. Naglalakbay sa buong mundo. Nagpo-post ng mga perpektong litrato sa social media. Minsan, nakikita ko ang mga litratong iyon at naiisip ko, masaya kaya siya? Sa tingin ko, hindi. Dahil natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng marami. Nagmumula ito sa pagkakaroon ng sapat, at siya ay palaging mangangailangan ng higit pa. Habang isinusulat ko ito sa aking isipan, nakaupo sa parehong beranda kung saan ko ginugol ang kalahati ng aking buhay, nakikita ko si Roberto Jr. na nakikipaglaro sa mga manok. Nakikita ko si Miguel na nag-aayos ng bakod. Nakikita ko ang mga punong itinanim ng aking lolo. At naiintindihan ko ang isang bagay na inabot ng 62 taon para aking maunawaan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kung ano ang ating minamahal. Minsan akong tinawag na makasarili, matigas ang ulo, isang matandang babaeng kumakapit sa nakaraan. Marahil ay may katotohanan doon. Ngunit nagkamali sila sa pinakamahalagang bagay. Hindi ako kumakapit sa nakaraan. Pinoprotektahan ko ang kinabukasan. Ang mga susi na nakasabit sa aking leeg ay hindi na lang basta metal. Sila ay kasaysayan. Sila ay paglaban. Sila ay patunay na ang isang babae na walang sandata kundi ang kanyang dangal ay kayang ipagtanggol ang isang buong mundo. Nakuha ni Isabel ang kanyang mansyon. Pero nasa akin ang isang bagay na hindi niya kailanman makukuha. Kapayapaan. Ang kapayapaan ng pag-alam na ginawa ko ang tama. Na hindi ako nagbenta,
na hindi ko trinaydor ang mga nauna sa akin o ang mga susunod pa. Ang pangalan ko ay Victoria. At ito, ang kwento kung paano ko nawala ang aking anak. Para lamang mailigtas kaming dalawa.